Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Cancer. Ito po ay para sa Agosto 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin yan. Pero, naniniwala ako merong dahilan kung bakit tayo na padpad dito. So, medyo tabingi yung video ko, pero sana okay lang. Uy! Ganda. Gusto ko tong deck na to kasi LGBT deck to eh. Tapos, meron siyang lovers na um, same-sex. So, you could be in a same-sex relationship. At obviously girls silang dalawa, pero doesn't matter, pwede din na lalaki kayo parehas. At why do I feel like ang bilis ng anong kwento eh, no? Siguro isa lang makaka-relate, hindi kayo lahat makaka-relate. Pero why do I feel like may umaaligid na isang tao doon sa partner nyo? Lalaki siya. At hindi, parang you're doubting the intention of the person. Kung friendship lang, parang hindi kayo naniniwala na friendship lang. Yun yung first scenario na nakita ko. Pero energy-wise, maaari may pagtatalo or may disharmony. Hindi kasi pagkakasunduan itong lovers in reverse. Tas Knight of Swords pa, na medyo merong agresibong tao na umaaligid. May mensahe from another person na hindi nyo ikinatutuwa. At parang pwedeng nagkukos siya ng issue sa inyong relationship sa ngayon. So, tingnan natin ang mga susunod na cards. Iwan ko muna silang dalawa dito para pagmuni-munihan nyo. Kasi ang interpretation ko ay maaaring iba sa mensahe na pumapasok o dumadating sa inyo. Sa akin kasi minsan nakikita ko yung mga cards, nagsasalita sila. They talk to me. Pero, syempre, iba din kung sa hindi tarot reader ay meron din um, mensahe na nakakarating. Oh, ang ganda ng first card, Sun card. I feel like kung meron man kayong disagreement sa inyong relationship ngayon, maaaring ito ay very, very minor lang. Mapagtatagumpayan nyo siya. Kasi unang-unang card na lumabas, Sun card. Pwede din na yung iba sa inyo ay fiancé na kayo, ikakasal na kayo, at tas biglang may hiccup na ganito, may munting pagsubok lang. I feel like munti lang ito kasi Sun card, it's parang you have finally found what works for you, maligaya ang lahat, everything is falling into the right place. Yan ang Sun card. At bilang paunang card na lumabas sa iyong reading, it's such a good card to get. Kasi yan ang pinaka-positive na card. Pwede din naman na isa sa inyo, buntis. Pwedeng ganun. Hindi ko nakita yung Empress, pero feeling ko pwedeng ganon. Merong bagong simula, kung hindi bagong simula, bagong blessing na parating sa inyong dalawa. Yun nga lang ha, yun, yung core energy, merong munting pagtatalo na nagaganap. Maaari nyo isa sa inyo ay na-approve na ang visa overseas, o pwede din na parehas kayo, nag-apply kayo ng visa sa visa sa, let's say, Canada, Australia, ganyan, tapos na-approve na kayo. So, marami kayong pinagdaanan. Yun nga lang, meron kayong konting pinagtatalunan sa ngayon, at pwede din na pagtatalunan. Pero, siguro, yung iba sa inyo, yung isa sa inyo ay gusto nang madaliin, pero yung isa naman gusto to take it slow. Maaaring career related. May message of may positive message about career, about money, or anything na hindi related masyado sa love life. Pwedeng health yan, yun nga, pwedeng preggy, isa sa inyo preggy, pero tingnan mo, lumabas na naman siya. So, magkaibang deck to ha, pero ang galing na lumabas ang, same card. Same card, same position, Knight of Swords reversed. Merong mabilis na paggalaw, may pagmamadali, may pagdadalos-dalos. Pero pwede din na merong isang tao, which is an air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Huwag masyadong matali dun sa signs na yon, pero pwedeng ganon, pwedeng isa dun sa signs na yon. Ang umaaligid-aligid sa inyo, isa sa inyo, umaaligid-aligid. O, pwede din na siya yung nagbigay ng mensahe sa isa sa inyo, sa partner nyo. Pwedeng ganon. Ah, reversed kasi, tapos night pa. So, message of
I don't know. Para siyang ano eh, information na hindi mo basta-basta maisasantabi, ganun. Puwede din na yung isa sa inyo may tinatago, may information na tinatago, may information na ayaw i-divulge sa inyo, ayaw i-reveal, ayaw sabihin. Pero, yang dalawang yan, para maging magkatabi yan dito, I strongly feel like yung isa sa inyo nauubos ng pasensya. Seven of Pentacles at Knight of Swords in reverse, walang pasensya. Hindi impulsive. Go na yan, ganon. Isa ay very slow and steady. Para sa kanya, slow and steady wins the race. Yung isa naman, i-push na natin yan ngayon na. Hindi, wait lang, kailangan muna natin planuhin. Hindi, maghihintay pa ba tayo? Sayang ang oras natin. Yan, pwedeng yun yung pinag-aawayan nyo. Kung hindi ibang tao na yung maaligid-aligid at nagbibigay ng kung ano-anong pinifeed yung utak, parang feeling nung isa binibrain, parang nambe-brainwash. Ang dating ay nambe-brainwash. Kung hindi yun yung idea na nagre-resonate sa inyo, pwedeng yun nga, nagtatalo kayo, yung isa gustong madaliin, yung isa gusto steady lang, gustong asikasuhin, gustong mag-take ng some time pa. Um, merong isa na, hindi sabi ng mama ko ganto, hindi sabi ni ate ganto, ganyan. Kailangan natin sundin yun. Hindi, maniwala ka kasi ni-research ko na to eh, yung ganon. Hindi nagkakasundo pagdating sa ayan no, yan na yung pagtatalo. Pwede din na yung iba sa inyo nagtatalo dun sa wedding, nagtatalo dun sa mga supplier, nagtatalunan niyo yung supplier, hindi, parang stress dahil stress na kayo parehas, parang hindi na kayo magkasundo sa desisyon. Hindi na kayo magkasundo towards one Itong tao na to, kung sino man yung gusto ng slow and steady, ayaw niyang mag-extreme. Yung isa kasi gusto ng sumugal, yung isa gustong parang pag-aralan muna. Very in moderation lang. Yung isa gusto ng i-all out. Nauubos na yung pasensya, parang itodo na natin to. Pwede kasi may kinalaman to sa pera, investment sa pera. Hindi, ibuhos na natin dyan lahat, maging agresibo na. Gusto nang maging agresibo ng isa, pero yung isa, reserved siya. Patient and reserved. At doon kayo hindi nagkakasundo. Whatever this celebration is, this good thing that is happening to you. Pwedeng yun nga, pwedeng baby, pwedeng visa approval, pwedeng relocation to overseas, pwedeng na-approve na whatever it is na bago or happiness, new joy in your life, bundle of joy in your life, doesn't necessarily have to be baby. Yung isa, gusto niya maging lang, parang play safe or gusto niya maging maingat. Yung isa gusto niya i-all in na kasi ngayon pa ba tayo magpe-play safe? Na na nga na natin eh. Ayan o. Wedding. Lumabas yung wedding. Ang galing. So, pwedeng wedding nga to talaga. Pinagpaplanuhan ang wedding. So, pwede din naman basta celebration. Pwedeng hindi kayo magkasundo sa bilang ng family na iimbitahin. So, very classic na yung isa gusto intimate, yung isa naman gusto yung family niya kasi nasa abroad o kaya nasa probinsya, gustong ipadala, gustong paggastusan. Hindi kayo magkasundo sa part na yun. So, pwede din naman ito na halimbawa, pero pwedeng both eh. One, halimbawa nagka-baby. Yung isa, gusto na ikasal pa rin kahit nandyan na yung baby. Yung isa naman, gusto na manganak muna bago ikasal kasi nakakapagod. Pwede din naman na may career move, na major career move yung isa. So, that means magre-relocate, yun nga yung visa, mag-work overseas, pwedeng ganun. Tapos, sabi niya, magpakasal na lang tayo pag nakalipat na tayo, pagdating natin doon. Tapos yung isa sasabihin, hindi, gawin na natin to kasi nandito na tayo. Yun. Regardless of any event. Kung anumang event yan sa buhay mo ngayon, kung wala pang nangyayaring ganun, maaaring this August, marireveal, may magpo-propose sa'yo, or marireveal itong news na ito. At pagdating ng news na yon, merong pagtatalo, hindi pagkakasunduan. Dalawang opposite sides between you and your partner or between you and an important person in your life. Iba yung gusto mong gawin sa gustong gawin ng important person na yon.
Sinabi ko important person kasi pwedeng yung iba sa inyo na nakikinig ngayon, nanonood, ay hindi naman in a relationship. Pwedeng kapatid mo yan, best friend mo, hindi kayo magkasundo, nanghingi ka ng opinion sa kanya, anong gagawin mo, pero hindi kayo magkasundo. Okay, meron pang isang tao dito na hindi mo alam ang motibo, pwedeng older than you, pwedeng fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, hindi mo alam kung anong motibo niya, anong gusto niya mangyari, very ano siya, intimidating. Mas matanda siya sa inyo. Parang kumbaga, siya yung expect mo na magiging middle ground, pero hindi siya nagiging middle ground kasi nagiging pakialamera siya. Pwedeng ganun. And may mga bagay na hindi pa malinaw sa inyo. Yun ngayon kanina sabi ko, di ba, parang hindi dinadivulge ang information. Meron tinatago sa inyong impormasyon na very, very key, ano siya, key information siya para masolusyonan or makapagdesisyon. Pero hindi siya tinatago, meron tatrabahuhin secretly. That's how I feel. May secretly na, patong ko na lang siya dito. Sobra kasi ito eh. Perseverance, pagtatrabaho. So, pwedeng work-related na ito. Hindi nagkasundo sa isang work situation o hindi magkasundo sa isang job offer. Hindi magkasundo sa isang bagay na tatrabahuhin in the future. Hindi magkasundo sa isang desisyon at nagkakos tayo ng away. Yung isa ay gusto moderation lang. May new idea kasi eh. Yung isa impatient. Yung isa parang steady lang, let's take it slow and steady. Pero yung isa, parang wala na tayong oras. Wala na tayong panahon para ano pa yan, para pagtalunan pa yan, gawin na natin, let's just do it. Yung isa, let's do it. Yung isa naman, teka lang, huwag tayo magpadalos-dalos, girl. The call. Labas-labas din, charot. Lumabas sa comfort zone, stop and smell the roses. Yan ang interpretation ko dito. Maaaring matagal ka ng work from home at ayaw mo nang gumawa ng outside your comfort zone. Now, this is an invitation for you na pag lumabas na yung creative side mo, meron ng epiphany, meron na isip na bonggang gawin, gawin mo na yun. May opportunity eh. May tatawagin ka into something na kailangan mo lumabas sa comfort zone mo kasi hindi mo alam, baka nandun ang garden sa labas. Masyado kang stuck up sa ginawa mong kastilyo, pero hindi mo na-realize na marami na nagpo-pollinate and nag-grow na around you. So, get out of your comfort zone, labas-labas din, silipin mo yung mga nag-grow na sa paligid mo kasi maaaring yung desisyon na pinanghahawakan mo ngayon ay nanggagaling doon sa nakalakihan mo na opinion, nakalakihan mo na knowledge, nakalakihan mo na information, nakalakihan mo na mindset. Pero hindi mo alam pag magiging open ka sa hindi mo nakalakihan na mindset, ay mababago din ang perspektibo mo at makikita mo din na meron ding mga bagay outside your own mindset na makabubuti din para sa iyo. Iwan ko na yun doon, Cancer, ha? Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lamang po. At sana makita ko kayo ulit next time. And ako po si A, and see you soon. Bye!